Welcome to my channel. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung magkano nga ba ang sahod dito sa Taiwan as a caretaker. Bali guys, ngayon updated sahod ng caretaker dito sa Taiwan as of 2024 is charot. Ang bali is 20,000. Lagay tayo. Ito siya. 20,000 siya. 20,000 NTD. Yan. Plus OT. Yung OT na sinasabi is yung linggo. Kasi yung linggo, OT na yung sa kanila. So, meron tayong OT na, di ba, for Sunday sa isang buwan. Kung magdi-day off ka, di 3. Ang per day is 667. Yan. Times 3 mo yan. Yan. Copy tayo ng calculator. Yan. Hindi po ako sa office guys. Ayan. 667 times 3 is 2,100. Yan. Bali, meron ka ng 22,000. Yan, pero hindi yan sa'yo na ha, kasi may mga deduction tayo. Plus, diba, 20,000 is 22. Minus natin ang broker's fee, which is 1,800. Minus yung 392 insurance. Ang matitira sa ito guys is 19,800. Bawas na yung broker's fee sa yung insurance. Yung dalawa lang naman na yun ang kinakaltas every month. Every month guys depende pa yun pagkano, kasi dito sa Taiwan pag bago ka pa lang after 6 months medical ka, may 2,000 na naman, ikaw magbabayad yun for medical. Tapos yung medical kasi every pag bago ka pa lang is 6 months, sunod 1 year and 2,000 NT talaga yung bayad doon at ikaw ang mag-shoulder nyo. So yun nga, binaynos na natin yung broker's fee and insurance. Ang natira is 19,800. Tiring! Okay. Tapos, di ba 19,800? Bali, pag caretaker ka dito sa Taiwan, sa'yo lahat. Depende sa amo mo. Pero, majority kasi, ikaw talaga yung bibili nyon. Lalo na pag personal needs mo. Sa isang buwan, pwede ka namang budget ng 1,000 sa personal needs mo. Tapos, if magdi-day off ka pa, kung sabi natin 1,000, magdi-day off ka pa, ano ka ng 2,000. Bali, 3,000 yung expenses mo. Depende pa yan guys kasi dito, marami naman kasing online shopping. Kaya, minsan, napapagastos tayo sa mga luho or kaya sa pagkain, syempre. Kasi, iba rin kasi yung pagkain dito. Siyempre, gusto rin natin ng mga, yung katulad ng mga Pinoy food. Marami rin kasi dito nag-online seller na Pilipino. Kahit yung mga beauty products, pagkain, yan. Pwede kang umorder. Saka madali lang kasi umorder dito. 7-Eleven lang, madali lang. 3 days to 1 week. 3 days to 5 days, nandyan na. Pipick upin mo na lang sa 7-Eleven. Yan nga guys, ang budget mo dito sa Taiwan, pwede ka ng 3,000. Kung maluho ka is 3,000 to 5,000. Kaya, yung 19,800 mo, minusan mo na ng 5,000. Yan, 14 na lang. Sabihin natin 15,000 ang tira sa'yo. Pag sinend mo yan sa Pilipinas, times mo yan sa 1.78, ayan, 26,000 na lang siya. 26,700. Tapos, kung nagbabayad ka ng SS, ang SS naman kasi is may 1.5, may 1.7. Sabihin natin 1.7. Ayan, 25. Tapos, pagkapadala ka pa sa parents mo, lahat ng mga expenses sa Pinas, katulad ng support sa anak, sa magulang, yun. Sabihin natin 5,000 to 10 kasi depende rin yan
once na may birthday, magpapadala ka din. Yun, mga ganon. Or kaya magre-regalo ka, tutulungan mo yung kapatid mo. Sabihin natin 5 to 10 talaga expenses mo sa Pinas. Tapos, ang possible mo na ipon kada buwan is 20, 15 to 20. Yan. Ayun lang guys, makakaipon ka naman kahit paano, 15 to 20 per month. Depende. Depende pa rin sa inyo yan kung marami ka namang, hindi naman kailangan talagang ikaw gagastos sa kanila sa Pinas. Kung ano lang ibigay mo, makakaipon ka talaga. Saka kung may other source of income ka naman sa Pinas, yung sahod mo hindi mo mapabawasan. Depende sa pag-uusap nyo yan. Kaya guys, ayun lang. Ang sahod dito is 20,000 NTD plus day off ng 667. Bali, 22, tapos minus mo yung broker's fee na 1,800 and insurance na 392. Pumapatak siya ng 19,800. Tapos, minus mo na yung personal expenses mo dito. Sabihin na natin, personal expenses mo is 2 to 5. Depende kasi sa yan. 2 to 3, ganun. 3. Yung ibang kasi hindi nagdi-DO. Yung ibang kasi sagot ng amo. Kaya mas malaki yung maiipon nila, masasave nila. Pero kung ano ka naman talaga, ang pinaka ano talaga is 15,000. Pwede na yan. Send mo na sa Pilipinas. Tapos, pwede yun yung ipon mo or marami pang bawas. Yun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye!